Ang karugtong ng nakaraan, ang dating nangungunang aso ng Seoul, Ilek, itinaas nito ang isang kamay na may suot na guantes. Pinasimulan nila ang isang kapanahunan ng kaluwalhatian, matapos ay inundayan nito ng suntok ang lalaki, ng ubod ng lakas, at siya ang espada ni Ilek, pati na rin ang pagmamalaki nito. Ngayon, ano ang nangyari sa lahat ng totoong lalaki? Temporary affiliation. Taesan Group, Choi Cheno, Acting Chief Security for the Taesan Group. At ipinaglalaban niya si Taesan, agad nagtaka ang lalaki kung bakit pumanig si Choi Cheno ng Ilek sa Taesan. Maging si Park Chang-hoon ay agad nagtanong kay Choi Cheno kung ano ang ginagawa doon. At bakit ito sumali sa larong pambata? Tinawanan nito ni Choi Cheno at sinabi nito na parang hindi ito naging kaanib nila, at maging ang ugali ay tila nag-iba. Tila ba napike nito, sa sinabi ni Cheno, mabilis kumilos ang kamao ni Park Chang-hoon, at agad inupakan si Cheno. Agad tinamaan nito, at muling pumorma para kumuha ng puwersa, muling umigkas ang kamao nito, na tumama sa sikmura nito. Tila ba nanlambot ito at nawalang ng malay, na napatungo ito sa kanyang harap habang hawak ito, galit na sinabi nito, na sino ang sinabihan na walang manners, sa tingin mo ba magkakilala tayo dam, maging mapagkumbaba ka na lang tanda. Previously, Military Police, Special Duty Team, currently, 1 Special Operations, Team Leader, Park Chang-hoon, dishonorably discharged, for violence and mutiny. Samantala, habang hawak ng ating bida ang kanyang braso, tiningnan niya mula sa kanyang pwesto ang lalaking nakamotorsiklo. Habang pinahuhugong nito ang motorsiklo, sira ulo ka ba? Gumastos din ako sa maraming oras dito, at hindi ako papayag na makulong ako dito. Bulong sa kanyang isipan, habang nakatingin, sa papasugod na lalaking nakamotorsiklo. Inarangkada ng lalaki ang gamit na motorsiklo, at inangat ito sa ere ng malapit na sa ating bida. Sa guhit na pag-atake mula sa isang motorsiklo na pina-atres ng mabilis. Masama ang kanyang layunin para sa katawan ng motorsiklo. Nang matapat ang motorsiklo sa ating bida, mabilis umangat ang lalaki para hampasin ito ng cobra, mabilis tumakbo ang ating bida pasalubong niyang tinakbo ang motorsiklo, at mabilis umilag ito sa cobra na ihahampas sa kanya. Nang makalampas ang motorsiklo, muling tinignan niya ito. Nang marinig niya na pinaharurot muli ito, papunta sa kanya. Bigla nagpreno ang gulong nito sa harapan at umangat ang puwetang ng motorsiklo, muling itinaas ng lalaki ang hawak na kabrang bakal. At agad inihampas ito sa ating bida, mabilis umiwas ang ating bida ngunit, bahagyang nataman ng ating bida, ngunit hindi ito napuruhan na tanggal ang suot nitong sombrero. Tumingin ang ating bida na bahagyang inaagusan ng dugo mula sa kanyang ulo. Ito na ang panglima, ang mga paiba-iba ay patuloy na natatambak. Namumuno si Jiang, sa Jeorang, at kahit sa huling oras, nagsisimula ng masira ang buong plano ko. Bekiso, kumalma ka para sa iyong sarili at paghandaan, ang anuman bagay na susuungin mo. Obserbahan ang kalaban at kumilos ng naayon, matiim tinitigan mabuti ng ating bida, ang lalaking nakamotorsiklo. Muling pinahugong ang motorsiklo na gamit ng lalaki. Maingay ito, at nakakabingi na handang sagupain ang ating bida. Napansin niya ang ginagawa ng lalaki, na gumagawa ito ng usok sa pag-ikot ng gulong niya mula sa likuran. Tinatakpan niya ng usok ang paningin ko, para hindi ko na siya makita. Hindi ko na nga siya makita, aatake na siya, ang kaliwa ko. O pupuntahan niya ang sugat ko, paiba-iba, ang pagbabago ay isang bagay na hindi ganap na mahulaan o makontrol. Gayunpaman, hindi lahat ay pabago o bago, ay negatibong sa kalikasan, dahil sa puno ng usok ang paligid ng ating bida, hindi na malaya ng ating bida ang paglapit ni Jing Wong, ganito ba gumana ang isang professional, agad hinubad ni Jing Wong ang kanyang suot na coat, mukhang ito ay isang napaka-professional na paraan upang isagawa ang sarili, nabigla ang ating bida nang makita si Jing Wong. Nagtanong ito kung paano nalaman na nandoon siya, patuloy naghubad ng coat si Jing Wong at sinabi nito, na kung gusto niya ng tulong ng isang baguhan. At ito ay isang negatibong kalikasan, samantala. Sa Taesan, habang nakatayo si Park Chang-hoon, bahagyang minasahe nito ang kanyang batok. Nang lumingon ito napansin nito si Choi Cheno. Tinawag niya itong, "Oy tanda," na parang walang nangyari. At mapang-asar nitong sinabi na matibay ka sa inaakala ko.
Ano bang klase ang katawan ng isang gangster? Walang saysay ang pagkaladkad ko sa kanya. Dapat ay tapusin ko na ito. Mabilis umigkas ang kamao ni Choi Chen-ho. Ngunit, mabilis na kailag si Park Chang-hoon, mabilis itong may kinuha sa kanyang suspender. At matalim na tumingin, isang bilis na hindi tugma sa kanyang pagtayo. Ibig sabihin ang kanyang lakas ay hindi nakasentro sa punto na yon. Kailangan kong gumawa ng kaunting distansya, bulong sa isipan ni Park Chang-hoon. Nabigla pa ito nang nasa harapan niya muli si Chen-ho. At sinabi nito sa kanya, sa totoo lang, medyo masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraan araw. Mula pa noong kayong mga aso ng gobyerno, kayo ang mga kumakagat ng mga negosyo ng mga gangster. At ang pagtimbang nito ay mabigat sa akin, sabay suntok ng kamao nito sa sikmura, tinamaan ito. Mabilis na hinugot ni Park Chang-hoon ang patalim na nakatago sa suspender nito. Ngunit naging maagap si Choi Chen-ho, agad sinapak muli ng ubod ng lakas si Park Chang-hoon, nabitiwan nito ang hawak na patalim, matapos ay hinawakan nito ang panga ng lalaki, diniinan ito at hindi makahinga. Pilit na kumakawala si Park Chang-hoon, dahil hindi ito makahinga ngunit lalong lang damiin ang mga kamay ni Choi Chen-ho. Sa tingin mo ba, ganun talaga kami kadali sayo? Galit na sinabi nito na hindi sila matatalo sa pakikipagsabuatan nito sa mga ahas. Hirap huminga si Park Chang-hoon dahil sa pagkakatakip nito sa kanyang bibig. Inangat nito ang hawak na patalim, ngunit hinawakan ni Choi Chen-ho ng isang kamay ang patalim, sinabi pa nito na siguradong hindi kami ang pinakamaliwanag. Ngunit mayroon kaming isang napakasimpleng paraan ng paggawa ng mga bagay. Nahagip ng paningin ni Park Chang-ho ng suot na guantes, at nalaman niya na hindi basta-basta ang guantes nito, na tila kasing tibay ng helmet. Muling sinabi ni Chen-ho, ang laban na ito ay para sa kaibigan ng pamilya at organisasyon. Nalalo pang diniinan niya ang kamay sa panga, na lalong nagpahirap sa kanyang paghinga. At iyan ang ipinaglalaban natin para protektahan. Sabay hagis kay Park Chang-hoon sa mukha nito sa sahig, walang buhay na bumaksak ito na basag ang mukha, inayos ni Choi Chen-ho ang kanyang suot na guants, at muling sinabi nito, nakita mo na, ito ay hindi madali. Samantala, habang nasa lupa ang sombrero ng ating bida, tinanong ni Ang Jing-woon, kung nabali ang kanyang braso, o kung ito ay na-dislocate, sinabi ng ating bida, na ayos lang siya at ang mas mahalaga, sa kanya ay ang Taesan. Sinabi nito na wag nang mag-alala pa, at kasama si Taesan ngayon ng isang taong, hindi maaaring ibaba. Muling sinabi ng ating bida kay Jing-woon, na ang lalaking nasa motorsiklo ay hindi dapat maliitin. Hindi lumingon si Jing-woon, bahagyang nagkamot ito ng ulo, at sinabi, sino pa ang magmamalasakit sa isang propesyonal? Tinanong ng ating bida, kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya. Sumagot si Jing-woon, na pagtuunan muna, nila ang lalaking nakamotorsiklo, sinabihan siya nito na hindi dapat harapin ito ng walang plano, kung bakit kailangang mag-isip pa ito, hinubad ni Jing-woon, ang suot na coat at pinulupot ito sa braso, tumingin sa ating bida at sinabi nito na ang kailangan lang na gawin ay kunin siya, at tumingin sa di kalayuan na nagpahugong ng motorsiklo, matapos mapuno ng usok ang paligid ng kalsada. Matapos ay pinaharurot nito ang motorsiklo patungo sa kanila habang nakatayo ito at hawak ng isang kamay ang kabra, tinawag ni Jing-woon ang ating bida sa kanyang pangalan at sinabi nito na sinabi sa kanya ni Baek Do-kyung. Mabilis na gumitna, at hamarang ito sa lalaking nakamotorsiklo. Sinabi ni Do-kyung na wala itong pakialam, tumingin si Jing-woon sa lalaking nakamotorsiklo, at mabilis yumigkas ang kamao ni Jing-woon sa motorsiklo. Nabigla ang lalaki, tila ba hindi ito napaghandaan, napaangat ito sa motorsiklo, at agad humadyas ito sa lupa, habang nakatayo si Jing-woon, sinabi nito sa lalaki na, kami ni Taesan, at paano, na kahit minsan ay gumagamit kami ng mga pamamaraan ni Baek Do-kyung upang gawin ang mga bagay. At sa pagkakataong ito, dapat ay maging si Baek Do-kyung tayo. At sa pagdating ni Jing-woon sa lugar kung saan nandoon ang ating bida, mabilis niya tinulungan ito, ipinilupot nito ang coat sa kanyang braso, matapos ay gumitna ito sa paparating na motorsiklo, at agad sinuntok ng ubod ng lakas, ang headlight ng motorsiklo nito. Nawalang ng direksyon ang pag-drive nito sa motorsiklo, umangat ito at humadyas ito sa lupa. Alam mo ba,
Minsan ginagamit namin ang paraan ni Baek Do-kyung para gawin ang mga bagay-bagay. At sa pagkakataong ito, dapat ay maging Baek Do-kyung tayo. Habang sinabi ni Jing Won-yun, bumalik sa kanyang alaala nung siya ay isang batang lalaki. Na umiiyak at tila ito ay humihikbi pa, nakita ito ng isang bata, ang kanyang kakambal, at tinawag ito. Hoy, Baek Hee-soo, tumingin ang ating bida, Baek Hee-soo, 11 years old. Umiiyak ka na naman ba? At nagsimula ang lahat sa araw na yon. Di ba binalaan na kita, pag iiyak ka ulit sasampalin kita? Baek Do-kyung 11 years old, lalong tumulo ang luha nito sabay ng mga hikbi na pinunasan pa niya. Yun mga grade 6 seniors, pero patuloy kanilang hinahampas kaya, lalong akong napapaiyak. Kambal kami pero hindi katulad ko, akala ko kasi masasaktan kanila. Siya ay mas malakas kaysa sinuman. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi ni Do-kyung sabay abot ng nasa stick na hotdog. Umiling-iling ito, sabay sabi nito na ayoko, at sa mga oras na yun, ako ay natatakot. Takot mapahamak ang aking kapatid, ang aking kakambal. Nakangiting kinuyam ang kamao ng batang Do-kyung, at walang takot na sinabi na hayaan sila, at gawin ang gusto, akong bahala at hindi mawawala ang kuya mo. Nang sinabi niya yun, nagagalit ako. Dahil bakit may ganyang akong kapatid? Lumipas pa ang ilang taon, hoy, tignan mo, nakipag-away na naman si Baek Do-kyung. Sa labas, papalapit na ito sa kanya, sigaw ng mga kaklase nila na nakadungaw sa bintana, shit, tama nga siya. Saan ba? Hoy, umalis ka dyan, gusto ko rin makita. Teka, dugo ba yun? Pangduguan talo na? Hoy, umiiyak ba yun? Pang umiyak ibig sabihin talo siya. Ngunit siya, patuloy nagbabasa, nagkukunwari na walang alam at walang pakialam. Chorong Middle School, Year 2, Class 4, Baek Hee-soo, 15 years old. Hoy, hindi ba mga kababata ni Baek Do-kyung, ang mga yon? Oo, nga, sila nga yun, muling sigaw ng mga nasa second floor ng room ng school. Teka, parang bugbog na bugbog sila. Hoy, sa harapan ba nila? Chorong Middle School, Year 2, Class 5, Baek Do-kyung, 15 years old, shit, hindi ako makapaniwala, humakbang si Do-kyung, kasama ang dalawang kaklase nito. Napangisi ang lalaki, at sinabi kayong tatlo lang ba ang lumabas, pinalagutok nito ang mga daliri, sinabi pa ng lalaki na pinakikita mo ba sa akin, ang masamang tao dito. Hindi mo ba iniisip yun? Agad sumigaw ang nasa bintanang estudyante. Ano isang high schooler, ngunit siya ay isang uri na taong sanay makipaglaban. Namaywang ang lalaking malaki ang katawan, na tila ito ay sanay makipaglaban. Sinabi pa ng lalaki na nagbigay siya ng payo, at hindi ito sigurado kung ito ay isinapuso nila. Naintindihan nyo na ba sa wakas mga juniors, tinawag ito ni Do-kyung, sinabi nito na tapos na siya, at minsan na rin naging high schooler. At tila inaasar pa, na ang mga katulad nilang high schooler lang ang kinakaya, at walang takot na sinabihan itong pipi, o kailangan ipaintindi rin niya, agad na pamura ang lalaki, na tila insulto ang dating sa kanya, nang sinabi ng batang Do-kyung, ngunit, hindi ito pinansin ng batang Do-kyung, sinabi nito, na sumunod ito sa kanya sa labas, at hindi na kailangan ipahiya ang sarili sa buong eskwelahan. Nagkatinginan ang mga tila mga sugatan estudyante, at mga lalaki, tinaas ng batang Do-kyung, ang kanyang kamay, sinabi nito sa mga estudyante na lumabas na at siya na ang bahala, at sa itsura mo ay makakasagabal ka lang, mula sa second floor ng eskwelahan, nakadungaw ang iba estudyante, lumapit ang ating bida nang marinig ng isang kaklase na sinabi nito na haharapin ni Do-kyung ng mag-isa ang mga gangster, na ikinahanga nito. Nang makaalis na ang mga sugatan na estudyante, agad lumuhad ang batang si Do-kyung, at idinikit ang ulo nito sa lupa, at ang kanyang kamay ay inilagay ito sa likod, bago nagsalita at humingi ng paumanhin, sa mga nangyari. Nagpunta ako sa sandaling ito na hindi ako nagpakita sa iyo ng tamang paggalang, bahagyang nagulat ang lalaki sa ginawa ng batang Do-kyung, ano ba ang meron sa batang ito? Nagtaka ito sa pagbago ng ugali ng batang si Do-kyung, na kanina lang ay ubod ng tapang at walang kinatatakutan, nag-angat ng ulo ang batang Do-kyung, sinabi nito na nabalitaan na isang junior high school ang kaharap at nirerespeto niya ito. At dapat ay maging big deal din ito, tila nag-iba, ang timpla ng mood ng lalaki. Sinabi nito yun nga ang hula niya dapat nga ay ganoon.
Muling yumuko at idinikit ng batang Dokyong ang ulo nito sa lupa. At sinabi, tama ka at ibinibigay ko ito ng may respeto, umupo ng patengkayad ang lalaki, at diniinan ng hintuturo ang ulo ng batang Dokyong, sinabi ng lalaki, na pagbibigyan ang bata, at sa tingin niya ay nagsisimula na maging magkatulad na tayo, isinaalang-alang ko, na sinadya ko yun, gaya ng ginawa ko sa mga kaibigan mo, at tila naaliw ito sa ginawang pagpapakumbaba ng batang Dokyong, ngumiti ito at sinabing, dahil maganda ang mood ko, sige, pakakawalan na kita. Ngunit, sa halip ay tatalunan ko ang mga kaibigan mo, ito ay isang kasunduan, hindi mo ba iniisip yon? Hindi nagustuhan ng batang Dokyong, ang sinabi ng lalaki, nanggigil ito sa galit. Kinuha nito ang hawak na ballpen, napamura ito, at tinanong, kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi nito, naisip ko na hayaan na lang sana kayo sa magandang paglalaro. Agad nagalit ang lalaki, mabilis na kumilos ang batang Dokyong, itinusok nito sa paa, ang hawak na ballpen, agad napasigaw ang lalaki, dahil sa naramdaman nitong sakit, ang paa ko. Sinabi ng batang Dokyong, na sigurado ay marami kang kausap, at sabay sipa nito sa mukha ng lalaki, agad natamba ang lalaki, at muling sinabi ni Dokyong, na tuwing umaga si Juhoon ay naghahatid ng pang-umagang pahayagan. Sa pamamagitan ng pagtakbo, kaya lagi ko siyang kinukulit sa pagde-deliver niya ng pahayagan at sa lumang paraan. Ngunit tila, ginagawa niya ito para suportahan ang kanyang kapatid na babae. Kaya naman hanggang sa nabali yun kaliwang paa niya. Tila napikong ang grupo ng lalaki, nagmura ito, at sumigaw ito na sinabi nito, ano ang pinagdadaldal mo dyan, sabay igkas ng kamao nito. At ikaw Seongguk, tila ikaw ay nakakuha ng bagong libangan, kamakailan. Mabilis inipit, nito ang kamao sa kanyang braso. Nagsimula siyang tumulong sa kanyang ina sa paggawa ng kimbap, dahil tumutulong siya sa isang tindahan ng kimbap. Namilipit sa sakit ang lalaki na inipit ang kanyang braso, habang inipit ng batang Dokyong, ang braso ng lalaki, sinabi nito na laging may dalang kimbap sa kanilang eskwelahan ng kanyang kaibigan sa gilid ng bag. Ngunit ngayon ay hindi na siya makakagawa ng kimbap, matapos ay binitiwan nito ang braso at tumangala, sinabi pa nito, gusto niya ipakilala, siya ni Jihoon, sa kapatid nitong babae, at sabay silang kumain ng kimbap, muling sumigaw ang lalaki na namimilipit sa braso, mabilis na sumugod pa ang ibang kasamahan ng grupo ng lalaki, sinabi pa ng lalaki na ito ay nakakahiya. Mabilis siyang nakailag, at ang isa pang lalaki ay hinawakan siya mula sa likod, mabilis yumigkas ang kamao ng isa pang lalaki. Hindi siya nakailag sa pagkakataon na yun, agad siya natamaan. Hindi siya napuruhan, kaya mabilis niya nahawakan sa buhok ang lalaki, hindi niya maisuntok ang kanyang isang kamay dahil hawak ito ng isang hangal, mabilis nakaisip ito ng paraan, agad niyang inuntog ang kanyang ulo sa ulo ng lalaki, sinabi ng lalaki na bakit kailangan magbasag ka ng ulo, ngunit hindi pa rin bumitaw ang dalawang lalaki, hawak ang isang kamay at ang isa ay sa katawan, napahawak ang batang Dokyong, sa kanyang ulo, bahagyang dumaing ito sa sakit. Ngunit sumigaw pa ang mga lalaki na kasali sa grupo. Sinabi pa nito, na singilin ito ng sabay-sabay at huwag bibitawan. Mabilis na sinenyas nito ang gitnang daliri, at nagmura, sinabi pa nito na kung sino ang may gusto sa kanya, ay libre at nakahanda siya para dito at kapag nakakawala ito ay papatayin niya ng sabay-sabay ito. At iyon, ay kinasusuklaman ko ang aking kapatid na kakambal dahil sa pagiging barumbado nito. At ang aking kapatid, na kayang gawin ang lahat. Na hindi ko kaya, mabilis tumakbo, ang ating bida at tumalon. Agad sinipa nito ang nakahawak sa braso ng kanyang kapatid. Tumama ito sa lalaking nakahawak sa katawan ng batang Dokyong. Agad nabigla ang batang Dokyong, na napatingin sa sumipa. Nagtatanong ang mga mata, kung bakit nakialam pa. Tinawag ng batang Dokyong, ang ating bida. Mabilis lumapit ang ating bida sa kanyang kapatid. Ngayon naiinggit ako dun, naiinggit ako sa aking kapatid, ang kalakasan ng kanyang loob, katapangan. At gusto kong maging katulad niya, nagulat ang mga gangster. Nagtaka ang mga ito, bakit naging dalawa ang Baekdokyong? Paano nangyari, yun ang mga naging katanungan ng grupo. Tumingin ang batang Dokyong, sa ating bida, at nagtanong ito kung bakit bigla itong dumating.
Hindi alam ng ating bida kung ano ang isasagot. Kuya, ang bagay na ito kasi, sinabi nito na tingin naman niya ay hindi ito kabawasan sa kanyang pag-aaral. At kahit anong pilit ko, hindi ko ito maintindihan, tumawa ang batang Dokyon, at tinawag na baliw ang kanyang kapatid. At sa kanilang paglaki, Yisuo, kapag hindi ka nag-aaral ano ba ang ginagawa mo? Ikaw ano ang gagawin mo? Ang kuya mo ay magsisimula ng isang negosyo. Hindi pa ako nagpapasya kung anong uri ng negosyo ito, ngunit gagawin kitang chairman. Talaga, at kahit ngayon, gusto kong maging katulad ng kuya ko. Samantala sa kasalukuyan, nang sinuntok ni Jingwon ang motorsiklo ng lalaki ay agad tumilapon ito kung saan. At patihaya itong bumagsak, humarap ang ating bida kay Jingwon, habang hawak ang nasaktang nitong braso, tinanong niya si Jingwon kung ano ang dapat gawin. Malungkot na sinabi ng ating bida kay Jingwon, na akala niya ay pwede siya maging Baekdokyong. Ngunit sa palagay ko ay malayo pa rin ako dito. Hinawakan nito ang kanyang sarili mukha, na tila ito ay gulong-gulo. Sinabi nito sa ngayon hindi ko alam, kung anong klaseng tao, ang naging kapatid ko. Nagtanong pa ito kay Director Ha, at patuloy na nagsalita, anong klaseng tao ang kapatid ko para sayo? Matapos ay tumingin ito at sinabi, maari ba akong maging Baekdokyong? Tumingin si Jingwon sa direksyon ng ating bida at sinabing, gusto mo ba malaman ang kasagutan ko? Mabilis lumuhad ito. At sinabi nito, ang tungkol sa taong si Baekdokyong. At gagawin kitang Baekdokyong, at yun mismo ang simbolo ng Taesan. Samantala, pinagpag ni Chienho ang kanyang kamay na nakagwants pa. Matapos ay tila iniunat nito ang kanyang mga braso. Sinabi nito na bumaba na ang kanilang moral, at talagang tapos na ako dito. Mukha, masyado na akong matanda, para sa ganitong uri ng trabaho. Sa palagay ko dapat ay magretiro na ako. Samantala sa kabilang dako, hindi mapakali si Sungmin. Sa kanyang opisina, malalim ang iniisip ito, at tila pakiramdam nito ay mayroon hindi magandang mangyayari. Napabuntong hininga si Chienho, na tila may hinahanap ito. Nang hindi nito nakita ang hinanap ipinagpalagay niya na masyadong maaga, para sa taong hinihintay niya na dumating. Muling kinausap nito ang mga nasa harapan niya na gangster, at sinabi nito na lumapit ito sa kanya ngayon. Hindi nito napansin mula sa kanyang likod ang isang lalaki na may hawak na Swiss knife, kumislap iyon sa liwanag ng ilaw, patuloy nagsalita si Chienho, sinabi nito, na hindi dapat maging duwag ang mga kabataan tulad nyo, mabilis sumugod ang lalaki, at mabilis sinaksak ito mula sa likod.